Mga kababayan, September 1 na po. Alam nyo ba yung dating nagpetisyon, si Atty. Macarintal, ay isa na rin pong respondents ngayon kasi pinasasagot na din po siya ng Korte Suprema. Ito po ang mga pwedeng mangyari ngayon dahil halos isang buwan na lang at mag-October na. Tapusin ang video bago po ulit kayo magkomento. Okay po mga kababayan, tuloy-tuloy na po tayo. Nagpapasalamat na muna sa mga nanonood dito palagi. Yung mga barangay officials dyan, mga kagawad, mga SK, ayan, mga butante. Okay, September na mga kababayan. Wala pang update. Wala tayong narinig na update. Tila tahimik ang parties or ang yung respondents itong gobyerno kung sumagot na nga ba sila at hindi rin nag-update ang Korte Suprema kung meron na nga ba silang natanggap na komento. Komento po ang ating pinag-uusapan ngayon at wala po tayong narinig na TRO or Temporary Restraining Order. Ibig sabihin, nananatili ang batas. Ito ay nangingibabaw itong Republic Act 122. 32 na ito. Ngayon, kung mapapansin natin mga kababayan, no? Ang respondents sa gobyerno at petitioner si Atty. Macarintal ay pinasasagot niya sa Liga ng mga Barangay. No, tanging ang Liga ng mga Barangay lamang ang hindi hiningian ng komento. Hindi sila hiningian ng komento. No, pinasasagot sila doon, pati nga gobyerno. No, at itong si Atty. Macarintal. At ang parang nagiging basihan dito ng Korte Suprema ay yung petisyon ng Liga ng mga Barangay. Kasi Liga ng mga Barangay ito eh. At ang kanilang legal counsel ay si Atty. Agra na dati rin taligin ng Korte Suprema yan. Hindi po ba? So, ito ang Liga ng mga Barangay. No? Ito ang Liga ng mga Barangay. Nasa side nila ang gobyerno, siyempre. Kahit pinasasagot sila doon. Ang magiging sagot ng gobyerno dito ay siyempre naaayon. Masasabihin ng gobyerno dyan, siyempre tama po yung Liga ng mga Barangay na yan. Sasang-ayunan po yan kahit sila ay pinasasagot. So isang team na ito. Isang team ito, gobyerno at Liga ng mga Barangay. Andito yung petitioner na kailangan din magkomento sa Liga ng mga Barangay. Dadali natin sa gitna. Andito ang Liga ng mga Barangay. Ayan, nasa side nila ang gobyerno. Ito lamang si Atty. Macarintal. At kung meron man siyang backup, yung dalawang nagpetisyon din na mga kabataan at isang guro, no? Medyo ipetisyon kasi nila ay sa akin lang, no? Aking pananaw dito ay medyo mahina eh. Kasi yung petition dito ng kabataan ay para bumasi lang din sila sa petisyon ni Atty. Macarintal. So parang isa lang din yun. Compare dito sa Liga ng mga Barangay at yung mismong gobyerno, di ba? Nadali niya sa gitna. No? Ay bakit po nasabing medyo mahina na itong petition? Kasi ang kini-question na lamang dito o ang kini-question ng petition ay yung mismong isa na pong ganap na batas. Isa na pong itong ganap na batas. Diba? Nabanggit ko nga para hindi yan maging ganap na batas, dapat yan ituring na unconstitutional. Ayan, so pag nakakalap na ang kanilang mga argumento at mga komento dito, no, sinasabi ko nga ang Liga ng mga Barangay ang center of attraction ngayon. Ayan, ang pagbabasihan ng Korte, ng Korte Suprema. Hindi tayo sigurado kung magkakaroon pa ito ng mga oral argument no, pagkatapos nga nilang makalap ng mga komento. Very posible, siyempre. Kasi dadaan nga sa proseso. Diba, magkakaroon yan sila, mga abogado yan. Magkakaroon yan sila ng mga palitan ng kanilang mga argumento, pagalingan, palakasan yan at habang makikinig. Ang executive judge yan, siyempre tinitimbang na yan. Diba? At kung talagang gagamitin yung buong proseso nito, sabi ko nga,
sa isang paggulong ng kaso, abay, medyo kakapusin na po at sa tingin natin ay mauubusan ng oras. At kung tingnan natin ngayon po ay September na, isang buwan na lang, October wala. Kasi ang schedule ng COC, yung filing ng COC ng mga kandidato, ay naka-schedule yan dapat sa October 1 to 7. At dahil po meron na pong bagong batas, RA 12232 na ito, meron na pong bagong batas, wala na po kasi. Parang wala na po kasing kung isipin nga naman natin, wala na yung schedule ng October 1. Para saan pa yun? Kasi meron ng bagong batas. Ang magaganap sa October ay yung pong voters registration na tatagos sa susunod na taon bilang paghahanda para sa November 2026. Isipin po natin ito. Ngayon, habang nakapending, habang nakapending at sa loob ng isang buwan na yan, binabanggit ko lang madalas na dapat magkaroon na ng desisyon dito. Maaari bang pag nakalap na ang kanilang mga argumento at mga komento, ay pwede na mag-desisyon ang executive judge para na sa gano'n kung sakaling ang desisyon ay unconstitutional, di maaaring yung dating schedule ng calendar of activity na para sa December 1, ay matutuloy ang COC, filing of candidacy sa October 1 to 7. Kung tuturing na unconstitutional bago mag-October. Kung hindi nga. Kung ito ba gusto sa October, wala pa rin tayong naririnig. Alam na po ang ibig sabihin nun. Medyo talagang 80% na ang BSKE at susundin ang batas ay sa November 2026 na. Agree lang natin, yan na po kasi ay batas, hindi na po yan hearsay. Hindi yan po katulad natin na inaantay natin na baka pumasa, baka hindi pirmahan. Pumasa na nga at pirmado na, at isa na nga po, ganap na batas. Ang petisyon, ang hiningi lang ng Korte Suprema ay komento lamang, wala itong naging temporary restraining order. At meron naman din nagsabi na baka pag nakalat yung kanilang mga komento, saka mag-aargumento, baka doon maglabas ng temporary order. Kailan pa mangyayari? At kung maglalabas man ng TRO, mga kababayan, ay uulitin ko lang, kahit maglabas po yun ng TRO, kahit dalawa pa, ang RA 12232 po ay isa pa rin ganap na batas. Batas pa rin po yan kahit maglabas ng TRO. Tandaan po ninyo yan. No? At kahit may TRO na, sabihin natin nagkaroon ng BSKE sa December 1, didinigin pa rin yan. Kasi batas pa rin yan, dedepensahan pa rin yan. So, sinasabi ko lang, para maintindihan ninyo, okay, nagka-BSKE December 1, tapos dilinig. No, gumulong pa rin ang kaso dahil may TRO. Paano kung manalo nga yung batas na yan? Di eleksyon na naman sa November. Alam po ng Supreme Court yan. Kaya maaari na hindi na kailangan ng TRO. Hindi uubra ang TRO. Desisyon ang kailangan. Konstitusyon o konstitusyon. Yun po ang akin lang sa pagkakaunawa. Pagkakaunawa ko lang po yun. Disclaimer, hindi po tayo abogado. Pero kung maintindihan naman natin yung pagproseso niyan, pwede naman natin maipaliwanag yan. Pwede rin maintindihan. Kahit kayo, meron kayong makausap, kapwa ng mga efficient yan, no? Nagkaroon kayo ng balitaktakan. O, di ba? Pwede nyung pag-usapan. Dalawa lang naman kasi ang pupuntahan nito Is or no na nga ulit di ba? Nandito na tayo sa final stage Korte Suprema na ang inaantay dito, mga kababayan. At itong pinag-uusapan natin ay Republic Act. Isa po itong batas na dapat na pong sinusunod at enforceable na po ito. Okay? So, ang punto, dahil ngayon ay September 1, dapat bago mag-October 1, ay meron na pong desisyon. Kung hindi man magkakaroon agad ng desisyon dahil kakalapin ko yung mga komento na yan, vice versa, palitan, ang petitioner na si Atty. Makalintal ay isa na rin pong respondent na kailangan na rin sumagot
sa liga ng mga barangay. Ganon din ang gobyerno na isang team yan, gobyerno sa liga ng mga barangay. Medyo malakas po yan, yung isipin, no? Liga ng mga barangay, malakas po yan. Ngayon, iba kung siya ang sitwasyon ngayon, kumpara noon na yung batas noon na itinuring na ang konstitusyon kasi nga ay malinaw na pag-uurong lamang at pag-postpone, walang compelling reason or valid reason para yun ay gawin, kaya itinuring na ang konstitusyon. Naka-1-0 doon si Atty. Macalitan ngayon lumalaban ulit siya. Nabanggit ko rin sa dating na content. Sana hindi na lang ginawa ito ni Atty. Macalitan Kasi baka madungisan pa yung kanyang record na reputasyon na nanalo siya minsan sa legislative. No? Natalo niya yan kasi unconstitutional. Dinesisyon na ng korte. Suprema ngayon, iba nga ito. Term setting. Malinaw naman fixing of term ng mga barangay officials. So, sa ganun ay hindi na magkakaroon ng mga postponement yan. Hindi na po pwede i-postpone yan kasi fix. Pag sinabing fix, takda at ganap. No? Setting isinaayos na nga dahil sa pagkakamali nila ng mga postponement na yun. Hindi po ba? So isipin po natin yung mga kababayan. Forecast. Pa din ang forecast to. Hindi pa rin nagbabago. Mukha lamang ang batas. Yan lang po ang bago tayo maghiwalay. So, comment kayo dyan mga kababayan. Pa-share ang video sa mga bago lang dito sa ating channel. Subscribe na po kayo. Maraming salamat. God bless.